Yes, hello guys. Welcome to this another vlog. This is Nurse AJ. So for this sit down driving vlog, so in this vlog, I am going to share yung naging timeline ko still sa aking US journey. So actually, yun nga nasabi ko nga sa first vlog na 10 years yung gap ko sa nursing bedside. So before kasi parang there was a time na parang kinalimutan ko na yung pagiging nurse. Pero ito talagang nangyaring pandemic na to. Siya yung nagkaroon ako ng realization kasi when I had the chance to travel or to visit the US 2021, nakita ko yung mga batchmate ko. Sobrang na-amaze ako kasi sobrang ang ganda na namang buhay nila. So na-inspire ako. Tapos right after ng bakasyon ko na yun, pagbalik ko dito sa UAE, nag-process na ako ng NCLEX ko. So humingi ako ng tulong sa isang agency para i-process yung mga papeles ko. Medyo that time, since pandemic, medyo umabot ng like almost 7 months yung approval ko from NYCBON. So yung nag-review ako sa AINA, nakikinig lang ako ng mga lectures habang nagtatrabaho ako kasi yung work ko naman is office work. After that, nung malapit na exam ko, so umuwi ako ng Pilipinas. So 1 week prior ng mismong exam ko noong May 14, 2022, yun, ang ginawa ko, 1 week straight talaga, as in nag-aral talaga ako ng gusto, hindi ako lumabas ng hotel. As in sobrang ginugol ko yung buong araw ko ng 1 week na yun sa hotel. Tapos 2 days after, sobrang tuwa ako nung nag-email sa akin yung agency na yun nga sinasabi sa akin na pasado ako. Lahat namang in-applyan ko, since wala nga akong current bedside experience, ang in-offer sa akin yung mga long-term care facility, skilled nursing facility, or yung mga rehab ganyan. So, luckily, may isang agency na parang kinonsider yung application ko, which is yun nga, thank you advance USRN. Tapos after a week, like a couple of days pala, na-send na sa akin yung offer letter. And then, ang bilis lang din eh. After that, June yun eh. June, tapos offer letter, na-sign ka ng kontrata. And then, July, na-process na yung yung I-140 ko. Then, like after 2 weeks ata, nakuha ko na yung approval. So, nakuha ko na yung aking priority date, which is June 23, 2022. And so yun. And then after that, July yun, August, September, after 3 months, after that, last week na October, sinabit ko yung DS-160, nagbayaran ko. Then nag-submit na ako ng mga documents sa NVC. And then after that, sabi kasi usually 2 weeks lang daw yan makukuha mo na yung madi-DQ ka na, documentarily qualified. DQ'd na pala ako November 9, 2022 pa lang. So hindi lang talaga ako naka-receive ng email. So eto na, waiting na tayo sa ID. So I received the email March 25, 2023. And yung ID ko is May 24, 2023. So okay na yun. So nagpa-medical na ako, ganyan, okay na. Bigla naman nag-retro. So ako pinush ko yung interview ko. Pumunta ako sa embassy, nag-prepare ako May 24. Kaso lang from dun pa lang sa pre-screener, ayun, sabi sa akin na I'm sorry but we cannot proceed with your interview because your priority date is not current. So yun, wala akong choice kundi umuwi. So yun, out of nowhere, last week of October, ang nakita kong schedule is January 18, 2024. So binook ko siya. So minove nila into a earlier date yung yung interview ko, yung ID ko ng January 17. Release na ng bagong visa bulletin, di ba? And to my surprise, biglang yun, shoot. September yung priority date na pwede nang i-process. So pasok ako kasi June ako eh. So yun. Tapos ang kagandahan, meron akong schedule. So basically yung naging timeline ko is almost 2 years din. Oo. Pero siguro, yun nga sabi nga, there's always a reason for everything, di ba? So, yun.
exam ng May 2022, nakapasa, na-hire July 2022 sa company, sa Florida. And then, I took the IELTS exam, English exam in September. Luckily, nakapasa naman sa first take. And then, October, I submitted and paid my DS-160. And then, November 9, 2022, got DQ'd na hindi ko alam na DQ na pala ako. Nalaman ko na lang February of the following year. And then yun, medyo nagtagal lang sa pagbigay ng ID. It took 5 months before I received my ID from NVC. And then yun, na-stuck tayo sa retro kaya umabot tayo ng almost 2 years din. Pero syempre, in a normal process naman talaga, it will take you like 2-3 years naman talaga. Talaga yung normal processing. So yun guys, yung naging journey ko. Kumbaga, sobrang ang lesson lang talaga nun is sobrang patience sa virtue talaga eh. Tsaka magtiwala ka lang kay God. Sundin ko na lang yung normal process talaga, you know? In a couple of days, lilipat na tayo papunta ng US. So basically, gusto ko muna mag-unwind. Doon muna ako sa California sa mga kaibigan ko. Pahinga muna, habang nag-aaral-aral din kahit paano. So yun guys, sana maging okay ang lahat. And alam ko hindi magiging madali yung journey. Kasi I'm sure there will be a lot of struggles, mga obstacles, mga trials talaga, especially when it comes to yun nga, bedside. Kasi talagang hindi siya madali kasi nakaka-toxic. Kumbaga hindi mo pwedeng aralin lahat ng mga bagay overnight. It will take time at kailangan lang talagang pagtiyagaan at aralin talaga ulit. And sana lang talaga, I'm praying na yung magiging preceptor ko ay mabait. Well, I prefer sana Filipino din para mas madali yung communication, di ba? So yun. So sana talaga maging okay yung journey ko. Sobrang kinakabahan din talaga ako sa magiging journey ko. Pero nga, just keeping the faith. Kasi alam ko naman di man ako mabayaan ni God eh. So yun, guys. So see you on our next vlog journey. Samahan niyo ako guys. So yun, see you. Bye bye.